Kapag nagsumbong kayo sa papa nyo, hindi lang si Faith ang mawawala. Sisiguraduhin ko rin na hindi nyo na siya muli pang makikita. Maliwanag ba? Opo, Good. hindi po namin sasabihin. Hindi po kami magsusumbong. Napapikit si Bricks. Sobrang galit na galit siya. At doon na siya tuluyang pumasok. You won't have to. Nanlaki ang mata ni Maxine. Bricks? Mabilis na tumayo ito habang ang kambal naman ay kaagad na paiyak ng mas malakas pagkakita sa kanilang ama. Pero huli na nga ba ang lahat para sa mga batang matagal nang nagditiis sa sakit at takot? Maagang maaga pa lamang, kinakabahan na si Faith habang nakatayo sa tapat ng napakalaking gate ng mansyon ng bilyonaryong si Bricks Samson. Higpit na higpit ang hawak niya sa strap ng lumang bag niya habang nakatitig sa napakataas na bakal na gate at hindi niya maiwasang mapalunok. Grabe, parang isa itong subdivision ah. Mahinang bulong niya sa sarili. Simple lamang ang suot niyang blouse at maong pants. Nakapusod ang mahaba niyang buhok at halos wala siyang make-up. Halatang kabado siya pero pinipilit niyang maging kalmado. Kailangan niya ang trabahong yon. Pagkapindot niya sa intercom, ilang segundo lamang, bumukas na ang gate. Miss Faith Ramirez, pasok na po kayo. Hinihintay na po kayo ni Sir Bricks sa loob. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagdating sa main door ng mansyon, agad siyang sinalubong ng isang matandang kasambahay. Good morning, Iha. Ako si Aling Rosa, headmaid dito. Halika, sasamahan kita kay Sir. Opo, thank you po. Habang naglalakad sila sa napakalawak na sala, hindi mapigilan ni Faith ang mapatingin sa paligid. Ang laki ng chandelier, ang linis ng marble floor, at ang bawat gamit mukhang sobrang mahal. Pakiramdam niya kahit mabasag lang niya ang isang vase roon, baka habang buhay niya nang babayaran. Relax ka lang, Iha. Mabait naman si Sir Bricks. Medyo seryoso lang talaga. Bulong sa kanya ni Aling Rosa habang napapansin ang kanyang kaba. Tumango naman si Faith. Pagdating nila sa living room, naroon na ang lalaki. Nakatayo ito malapit sa malaking bintana habang may hawak na tablet. Nakasuot ng simpleng puting polo at dark slacks, pero halatang mamahalin. Matangkad, neat ang buhok, matalim ang panga, at sobrang seryoso ng dating. Tumayo agad ng maayos si Faith. Good morning po, sir. Ibinaba ni Bricks ang tablet at tumingin sa dalaga. So, ikaw si Faith Ramirez? Opo, sir. Ilang segundo siyang tinitigan ito na para bang sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba siya. 23 years old. Graduate ng early childhood education. Nagtrabaho sa daycare center for 2 years. Opo, sir. Mahilig po talaga ako sa mga bata. Tumango si Bricks bago naupo sa may sofa at sinenyasan na siyang umupo rin. Diretso na tayo. I don't like wasting time. Okay po, sir. Ang kailangan ko ay babysitter para sa kambal kong anak. Hindi lang talaga bastang tagabantay ang kailangan ko. Kailangan pasensyosa, maingat at marunong umunawa. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Huminga ng malalim si Bricks bago muling nagsalita. Simula nang mawala ang mom nila, 2 years ago, naging sobrang tahimik nila. Hindi sila madaling mag-open up. Madalas hindi nagsasalita kapag may bagong tao. I'll do my best po para maging comfortable sila. Tinitigan siya ni Bricks. Hindi ko kailangan ng best mo lang. Kailangan ko ng consistency. Kapag tinanggap kita rito,
Gusto kong siguradong safe sila. Ramdam ni Faith ang bigat ng boses nito, pero hindi siya natinag. Naiintindihan ko po, sir. Sir Briggs, hindi ko po kayo bibiguin. Ilang segundo siyang tinitigan ng lalaki bago bahagyang tumango. Good. Tumayo ito. Come with me. Meet the twins. Sumunod si Faith paakyat ng hagdan hanggang sa makarating sila sa isang malawak na playroom. Pagbukas ng pinto, 2 bata ang magkamukhang kamuka ang nakita niya. Isang lalaki at isang babae. Tahimik silang nakaupo sa carpet habang naglalaro ng building blocks. Tom, Patty, Sabay na tumingin ang 2 bata. this is Faith. Siya ang bagong mag-aalaga sa inyo. Tahimik lang ang kambal. Nakatingin lamang sila kay Faith na parang inoobserbahan siya. Ngumiti naman ang dalaga at dahan-dahang lumapit. Hi, ako si Faith, Ate Faith. Walang sumagot, pero hindi siya nailang. Umupo siya sa carpet, kinuha ang isang block at sinimulang pagpatung-patungin. Alam nyo, sobrang hina ko sa ganito. Feeling ko babagsak agad ito in 3, 2... Bumagsak ang tower. Napakurap naman ang kambal. Pagkatapos, mahina silang natawa. Napangiti naman si Faith. Ayan, natawa rin kayo. Napatingin si Briggs sa kanya at medyo nagulat. Matagal na niyang hindi naririnig na tumawa ang mga anak niya sa harap ng ibang tao. Bigla pang lumapit si Tom. Ate, mali po pagkagagawa mo. Talaga? Turuan mo nga ako. Si Patty naman, dahan-dahang lumapit. Dapat po kasi ganito. Habang pinapanood sila ni Briggs, may kakaiba siyang pakiramdam na naramdaman. For the first time in months, nakita niyang komportable agad ang kambal sa isang tao. At doon pa lamang ay may kutob na siya na tama ang naging desisyon niya kay Faith. Halos mag-iisang oras na rin kasama ni Faith ang kambal sa playroom. Nakagawa na sila ng kung ano-anong tower gamit ang blocks. Nakapag-color na rin sila at tinuturuan na rin siya ni Tom kung paano raw gumawa ng pinakamataas na building sa buong mundo. Ate Faith, mali na naman eh. Napakunot noo si Faith at kunwaring nagtampo. Grabe ka naman, pang ilang mali ko na ba ito today? Feeling ko tuloy babalik na lang ako sa bahay namin. Hindi pwede ate. Wala po akong kapartner sa pagdodrawing eh. Wow so ginagamit niyo lang pala ako. Napahagik-gik ang kambal. Mula sa may pinto ay tahimik lang na pinagmamasdan ni Briggs ang eksena. Nung una lamang, halos hindi umiimik ang mga anak niya kay Faith, pero biglang parang matagal na nila itong kilala. Hindi niya inaasahang ganoon kabilis magkakaroon ng koneksyon ang tatlo. Tumikhim naman si Briggs, napalingon si Faith, at naroon si Briggs na nakatayo sa pinto at nakapamulsa. Sir? Lunch in 15 minutes. Aling Rosa will show you your room after. Opo, sir. Bago pa makasagot si Faith, biglang narinig ang malakas na tunog ng pagkabukas ng main door sa ibaba. Kasunod noon ang matinis na boses ng isang babae. Briggs, love, I'm here! Agad na nag-iba ang ekspresyon ng kambal. Ang kaninang masiglang mukha ni Tom biglang naging blanko. Si Patty naman, bahagyang lumapit kay Faith at kumapit sa laylayan ng blouse nito. Napansin iyon ni Faith kaya nagtaka siya kung bakit parang biglang natakot ang mga bata. Maging si Aling Rosa nakakarating lamang sa hallway para tawagin sana sila sa lunch, tila napatigil. May kung anong tensyon na agad siyang nararamdaman. Ilang segundo lamang, lumitaw na ang isang babaeng sobrang ayos. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok, at kulot,
at naka-bodycon dress at high heels kahit tanghaling tapat. Perfect ang makeup at halatang gusto palaging siya ang bida sa lahat. Ito si Maxine Villarreal, ang girlfriend ni Bricks. Pag-akyat pa lamang nito sa hagdan, nakangiti na agad at malambing na bumati kay Bricks, sabay beso. "Hi, babe!" Ngumiti lang ng bahagya si Bricks. You didn't say you're coming. Do I need to say that? Do I need an appointment now? I just miss you. Saka gusto ko rin sanang makita ang twins. Pagkasabi niyon, tumingin ito kina Tom at Patty. "Hello, babies!" Ngunit, embes na lumapit, mas lalo pang kumapit si Patty kay Faith. Si Tom naman, umiwas ng tingin. Napansin niyon ng dalaga. At lalo siyang nagtaka. Kung mahal ng babaeng iyon ang kambal katulad ng tono ng pananalita niya, bakit parang ilang na ilang ang mga bata? Napadako ang tingin ni Maxine kay Faith. Mula ulo hanggang paa, sinuri siya nito. Hindi man ito nagsasalita, ramdam ni Faith ang pangmamata. Parang sa isang tingin pa lamang, hinusgahan na siya nito. "Bricks, and who is she?" Mahinahon pero matalim ang boses niya. Lumapit si Bricks kay Faith. Faith Ramirez. She's the new babysitter. Nag-abot ng kamay si Faith. "Good afternoon po." Saglit lang tumingin si Maxine sa kamay niyang nakaabot. Pero hindi nito iyon tinanggap. Sa halip, tinaasan lamang siya nito ng kilay. Ibinaba ni Faith ang kamay niya at pilit nang umingiti kahit medyo nailang. Saka lumapit si Bricks kay Maxine. She started today. So far, okay naman ang response ng kids. Bahagyang sumulyap si Maxine sa kambal na nooy parehong tahimik. Pagkatapos ay ngumiti ito, yung ngiting maganda sa paningin, pero parang may nakatagong kung ano. "Well, honestly, wala naman akong pakialam sa kung sino man ang kukunin mong babysitter." Tumigil ito sandali bago muling nagsalita habang nakatingin diretso kay Faith. "Basta, gawin niya ng maayos ang trabaho niya. Sensitive ang mga batang yan. And they've been through a lot. Ayokong may magiging problema dahil lang hindi niya kayang i-handle sila. Okay?" Tahimik si Faith at ramdam niya ang tono. Mukhang concern pero may kakaibang dating. Parang may halong pangmamataas at parang ipinaparamdam na mas mataas ito kaysa sa kanya. Pero ngumiti pa rin siya ng maayos. "Opo, gagawin ko po ang best ko. Best is always not enough. Sana alam mo yan, Natahimik ang paligid. Napansin ni Faith na umiwas ng tingin si Aling Rosa na parang ayaw makisali. Si Patty naman mas lalong sumiksik sa kanyang tabi. Napansin yun ni Maxine. "Oh, Patty." Yumuko ito para sana haplusin ng bata pero mabilis na umiwas si Patty. Saglit na nanigas ang ngiti ni Maxine at mabilis din itong bumawi. "Still shy, ha?" Tom lowered his head at hindi na ito nagsalita pa. Napansin iyon ni Bricks. Kids are still adjusting. Of course, that's why I'm trying to be patient with them. Sagot ni Maxine, sabay tawa. Tapos ay muli itong tumingin kay Faith. "Since ikaw na ang assigned sa kanila, make sure na matututo silang maging open. Hindi pwedeng ganyan sila forever." Tahimik na tumango si Faith, pero sa isip niya, may mali. Hindi normal ang ganoong reaksyon ng mga bata. Bilang nagtatrabaho siya noon sa daycare, alam niyang mararamdaman niya agad kung komportable ang isang bata sa tao. At kitang-kita niyang hindi komportable ang kambal kay Maxine. Bigla namang sumingit si Aling Rosa na tila gustong putulin ang tensyon.
Lunch is ready. Perfect! Actually, gutom na ako kanina pa. Nauna itong naglakad palabas ng playroom na tila siya ang reyna ng bahay. Kasunod si Bricks. Bago tuluyang lumabas, sumulyap muna si Bricks kay Faith. You coming? Opo, sir. Pagkaalis ng dalawa, napabuntong hininga si Faith. Natahimik ang buong silid. Maya-maya, marahang hinila ni Patty ang kanyang manggas. Ate, Yes? Mahina lang ang boses ng bata. pwede bang dito na lang po tayo kumain? Ha? Bakit naman? Nagkatinginan ang kambal na parang meron silang gustong sabihin pero natatakot. Maya-maya ay nagsalita si Tom. Wala po. Bigla namang lumapit si Aling Rosa. Faith, samahan mo na sila sa baba. Napatingin rito si Faith. May kung anong lungkot at pag-aalala sa mata ng matanda na para bang gusto rin nitong magsalita. Pero pinili nitong manahimik. Opo, sige. Habang pababa sila ng hagdan, hindi maiwasang mapaisip si Faith. Unang araw pa lamang niya sa mansyon, pero ramdam na niya na may kung anong hindi tama. At pakiramdam niya, ang sagot sa lahat ng iyon ay umiikot kay Maxine. Ilang linggo pa lamang mula nang dumating si Faith sa mansyon, pero parang ang laki na agad nang nagbago sa bahay. Mas maingay na ang playroom, mas madalas nang marinig ang tawanan ni na Tom at Patty. At higit sa lahat, mas naging active na sila. Hindi na sila yung dating tahimik at laging nakayuko. Tumatakbo na sila sa hallway at nagtatawanan habang hinahabol si Faith. Ate Faith, bawal mandaya. Dumepensa naman si Faith habang hawak-hawak ang stuffed toy na para bang tropeyo. Anong mandaya? Strategic move to, no? Nagreklamo naman si Patty. Akin yan. Nakuha ko na eh. Ate kasi cheater ka talaga. Napahalakhak naman si Faith. O siya, magsosurrender na po ako para sa inyo. Ang serious niyo naman masyado. Tumalon si Patty para kunin ang laruan at agad yumakap sa dalaga na para bang nanalo sa contest. Sa may pintuan ng living room, tahimik lamang na nakamasid si Bricks. Nakahawak siya sa tasa ng kape habang pinapanood ang tatlo. Hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Noong una, akala ni Bricks baka panandalian lamang ang pagiging komportable ng kambal kay Faith. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang nakikitang may espesyal na koneksyon ang dalaga sa kaniyang mga anak. Meron itong patience, may warmth, at higit sa lahat, may sincerity, bagay na bihira na niyang makita. Isang hapon, nadatnan niyang pinapatulog ni Faith ang kambal sa nursery room. Nakaupo ito sa gitna ng kama habang magkabilang nakasandal dito sina Tom at Patty. Mahina itong nagkukwento. Tapos, sabi nung little fox, hindi porket maliit ako, hindi ko na kayang protektahan ang mga mahal ko. Tahimik na nakikinig ang kambal habang nagsasalita si Faith. Marahan itong hinahaplos ang buhok ng dalawa. Natigilan si Bricks at parang may humigpit sa kanyang dibdib. Bigla niyang naalala ang yumao niyang asawa. Ganoon din ito noon. Mahinahon magsalita, mapag-aruga, at may natural na lambing sa mga bata. Hindi niya inaasahan na may taong muling magpapaalala sa kanya ng ganoong pakiramdam. Hindi dahil magkamukha sila, kundi dahil sa paraan ng pag-aalaga. At doon niya napansin na meron siyang kakaibang interes na nararamdaman para kay Faith. Kinabukasan ay nasa garden si Faith habang tinutulungan ang kambal sa pag-aayos ng mini tent na ginawa nila. Nang biglang dumating si Bricks. Kailangan mo ng tulong. Sir,
Lumapit ito at tinulungan siyang itali ang isang tali sa poste. Hindi mo kailangan tawagin akong sir all the time. Ano pong itatawag ko po? Bricks is fine. Parang ang weird naman po. Bahagyang natawa ang lalaki. Mas weird yung lagi mo akong tinatawag na sir. Kahit na araw-araw naman tayong nagkikita. Okay, Bricks. Hindi niya napansin na bahagyang natigilan ang lalaki nang marinig ang pangalan niya mula sa bibig nito. May kung anong kakaibang saya roon. Kaya tahimik silang nagtali ng tent. Maya-maya ay biglang nagsalita si Bricks. Faith, may boyfriend ka ba? Natigil si Faith at napalingon siya rito. Ha? Diretso lamang ang tingin ni Bricks sa ginagawa nilang tali, pero halatang curious. I mean, random question lang. Random? Umubo ng bahagya si Bricks. Fine. Curious ako. Wala po. Wala? Opo. Bakit? Siguro kasi busy ako, saka wala pang dumarating na worth the stress. Napangiti si Bricks. Fair enough. Kayo po ba? Taken, obviously. Natahimik si Bricks. Pagkatapos, bahagyang umiling. But, it's complicated. Hindi na nagtanong pa si Faith, pero may kung anong nabuo sa pagitan nila sa simpleng usapang yon. Makalipas ang ilang araw, naglalaro na naman silang apat sa playroom. Board game night. Si Tom ang nagpilit na isali si Bricks. Papa, bawal tumanggi. Busy ako. Nope. Family rule. Kailangan. Napabuntong hininga si Bricks. Heist. Okay, fine. Good luck po. Competitive pa naman po ang mga anak nyo. Mana sa akin. Wow, confident ah. Totoo yun. Natawa naman si Faith. At habang tumatagal ang laro, lalong naging masaya ang paligid. May asaran, tawanan, at kaunting trash talk mula kay Faith. Hoy, nag-cheat ka. Ano ka ba? Strategy to, no? Excuses. Tom, pakisabi nga sa papa mo na talo na siya. Papa, accept defeat. Traders. Nagtawanan silang lahat. Sa kalagitnaan ng laro, nahulog sa gilid ng sofa ang dice. Sabay na yumuko sina Faith at Bricks para pulutin yon. Hindi nila namalayan na sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Halos magkadikit na ang mga noo, kaya't natigilan silang pareho. Napatitig si Faith sa mga mata ni Bricks. Ganoon pala ang kulay ng mata ng lalaki kapag malapitan. Samantalang si Bricks parang nakalimutang huminga. Walang nagsasalita. Para bang tumigil ang oras. Hanggang sa... What's going on here? Biglang naputol ang sandali. Sabay silang napaatras dahil nasa pintuan na pala si Maxine. Nakasimangot at nakatiklop ang mga braso. Kitang-kita ang inis sa mukha nito. Maxine. Ngumiti ito pero halatang pilit. Wow! Mukhang ang saya ng banding nyo ah. Lumapit ito, tumingin kay Faith, then kay Bricks. Did I interrupt something? Don't start. Excuse me, ako pa ngayon ang nagsisimula? Napatingin ang kambal sa kanila, natahimik na naman at nawala ang saya sa kwarto. Saglit pa ay lumapit si Maxine kay Bricks. Kanina pa kita tinatawagan. Nakasilent ang phone ko. Convenient. Maxine. Biglang nagdrama si Maxine. So, ito na pala yun? Habang wala ako, meron na agad replacement? Stop being ridiculous.
Ridiculous, Bricks. Seryoso ka? Nakita kita na halos magkadikit na ang mukha nyo. Aksidente lang yun. Really? Faith, ang bilis mo naman. Ilang linggo ka pa lang dito. Ang komportable mo na kaagad. Miss Maxine, wala pong... Please, spare me. Tama na yan. Napatingin si Maxine rito na halatang nasaktan. So kinakampihan mo siya? Wala akong kinakampihan. You're making a scene here, in front of the kids. Saglit itong natahimik at tumingin sa kambal. Pagkatapos, muling bumalik ang tingin kay Bricks. Fine. Kinuha nito ang bag niya. Enjoy your little family moment. Pagkasabi nun, mabilis itong tumalikod at nag-walk out. Narinig pa nila ang malakas na pagsara ng pinto sa ibaba at natahimik ang buong playroom. Maya-maya ay marahang nagsalita si Tom. Papa, galit po ba si Tita Maxine? Hayaan niyo na. Tumingin siya kay Faith. Halata itong hindi komportable. I'm sorry. Okay lang po yun. Pero sa totoo lang, ramdam ni Faith na hindi okay. Dahil sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman na may nagbabago. Hindi lang kay Bricks, kundi pati na sa nararamdaman niya. 2 araw matapos ang ginawang eksena ni Maxine sa playroom, nanatiling tahimik ang buong mansyon. Hindi na muli pang nagpakita si Maxine. Wala ring tawag at wala ring text. At kahit napilit na binabalik ni Bricks ang focus niya sa trabaho, halatang tensyonado ang mukha nito. Nasa study room siya noon. Nakaupo sa harap ng laptop habang kausap sa video call ang executive team ng Samson Holdings. Nakasimangot siya habang pinapakinggan ang report. Sir, confirmed na po ang dinner meeting sa Friday with Mr. Eduardo Villanueva and his board. Tumango si Bricks. Mabuti. But, sir, what? Nagkatinginan muna ang mga nasa call bago muling nagsalita ang manager. Meron po kasing specific request si Mr. Villanueva. What kind of request? Gusto raw po niyang present din po si Miss Maxine. Why? Sir, close po kasi si Miss Maxine sa kanilang family. Ninang po siya sa bunso ni Mr. Villanueva. Napatigil si Bricks. Doon niya naalala na matagal ng family friends ang mga Villanueva at pamilya ni Maxine. At ang deal na yun, isa ito sa pinakamalaking project ng taon. Ang luxury commercial township sa Tagaytay. At kapag naisara niya yun, ay triple ang ilalago noon sa kanyang kumpanya. Kaya't napabuntong hininga si Bricks. Fine. Pagkatapos ng meeting, agad niyang kinuha ang phone niya tapos tinawagan si Maxine. At ilang ring muna bago ito sumagot. Oh, naalala mo akong tawagan. Flat ang boses nito. Maxine. Ano, ha? We need to talk. Busy ako. This is about Villanueva. Natahimik ito. Maya-maya, nagsalita rin. What about him? He specifically requested na kasama ka sa Friday meeting. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Wow, so kaya ka tumawag? Don't do this. Why not? 2 days kang walang paramdam after embarrassing me. You embarrass yourself. Seriously? Maxine, this deal is important. Oh, now it's important. Please, Maxine. Natahimik sa kabilang linya. Maya-maya ay nagsalita ito. Fine, we can meet, but not over the phone. Kinagabihan, nasa isang private rooftop restaurant sila. Tahimik lamang si Bricks habang pinapanood si Maxine na dahan-dahang humihigop ng wine. Napakaayos nitong tingnan na parang walang nangyaring tampuhan. Pero kilala niya na ito. Kapag ganoon katahimik si Maxine, may kapalit yon. So, susuyuin mo ba ako?
Napabuntong hininga si Bricks. Saka nagsalita muli. Look, I know things got messy the other day. Messy, you almost flirted with your nanny right in front of me. It wasn't like that. Bricks, I'm not stupid. I'm not here to argue, okay? Obviously, kasi may kailangan ka. Diretso ang tingin ng nobya sa kanya at alam niyang tama ito, kaya tahimik siyang tumango. Anong gusto mo? Napangiti si Maxine dahil alam niyang may catch na. I want to move into the mansion. Ano? You heard me. Maxine, Let me finish. Inayos nito ang pagkakaupo. Tignan mo tayo. Ilang taon na tayong together. Everyone is already assuming na we're getting married. assumptions aren't commitments. Exactly. So maybe it's time we act like a real couple. This is about the deal. Partly, At ano ba? I want to be closer to your kids. If I am going to marry you someday, obviously magiging stepmom nila ako. Paano mangyayari yon kung outsider pa rin ako sa sarili mong bahay, right? Napatingin si Bricks sa malayo. Hindi siya sigurado. Hindi dahil sa commitment issue, kundi dahil may kung anong bahagi sa kanya ang nagdadalawang isip kapag si Maxine na ang usapan. At hindi niya maipaliwanag kung bakit. Parang palaging may kulang, parang may mali. Pero kailangan niya ang deal and realistically, may punto ito. Saka, I know what you're thinking. You think the twins don't like me, right? Kids needs time. Kaya nga gusto kong tumira doon para mas makilala nila ako. Maxine, Bricks, let's be practical. I'm doing this for us. For our future. Natahimik si Bricks at pinag-iisipan ang sinasabi ni Maxine. but there will be boundaries. Of course. No drama, no scenes, and don't interfere with how the staff runs the house, okay? Sure. Especially Faith. Saglit na tumigas ang mukha ni Maxine, pero mabilis din itong ngumiti. Why? Protective ka na agad? Relax, wala akong issue sa kanya. Ngunit may kakaibang kislap sa mata ni Maxine at hindi yun napansin ni Bricks. Kinabukasan, agad na dumating ang ilang truck ng mga gamit ni Maxine sa mansyon. Halos mapuno ang driveway sa dami. Nasa living room noon si Faith kasama ang kambal nang marinig nila ang ingay. Napalingon silang lahat. Anong meron? Tanong ni Faith. Bago pa makasagot si Aling Rosa, bumukas ang pinto. Pumasok si Maxine, naka-sunglasses, mamahaling bag at akalang-akala mo talaga siya na ang may-ari ng bahay. Good morning, everyone! Napatingin ang kambal at biglang nanahimik. Lalong kumapit si Patty kay Faith. Napansin yon ni Maxine, pero ngumiti lang ito. Oh, don't worry. I'm staying. Staying? Sakto namang bumaba si Bricks mula sa hagdan. Faith, Tumayo ng tuwid ang dalaga. Sir, Maxine will be leaving here, starting today. parang may kung anong bumagsak sa sikmura ng dalaga, pero hindi niya alam kung bakit. Temporary lang. For now. Lumapit ito sa kambal. Isn't this exciting? We'll have so much bonding time. Right, kids? Tahimik lang ang dalawang kambal. Walang reaksyon. Napansin yun ni Faith. Napansin nito ang takot sa mga mata ng dalawa. Maging si Aling Rosa, halatang hindi rin natuwa. Ngunit walang nagsalita. Lumapit si Maxine kay Faith. Ngumiti ito ng matamis, pero matalim ang tingin. Well, mukhang mas magiging madali ang trabaho mo now that I'm here. I can help supervise the kids. Opo. Pero sa loob-loob ni Faith, alam niyang simula pa lang yun ng gulo.
At habang pinapanood niya si Maxine na akala mo ay reyna ng mansyon, mas lalo niyang naramdaman na may kung anong masamang mangyayari sa bahay na yon. Ilang araw pa lamang mula nang lumipat si Maxine sa mansyon, pero ramdam na agad ang pagbabago ng atmosphere sa bahay. Kung dati ay magaan at masaya ang paligid dahil naroon si Faith at ang kambal, pero nang lumipat si Maxine, may kakaibang bigat na. Parang lahat ng tao sa bahay mas naging maingat, mas tahimik, mas alerto, lalo na sina Tom at Patty. Halos hindi na sila lumalapit sa sala kapag naroon si Maxine. Mas gusto nilang manatili sa playroom o sa garden kasama si Faith. At syempre, napapansin yon ni Maxine. Isang umaga, habang nasa kitchen si Faith para maghanda ng snacks para sa kambal, nadatnan niyang pababa si Maxine. Naka-silk robe pa ito, halatang bagong gising. Pagkakita sa kanya ay ngumiti ito, pero yung ngiti na hindi umaabot sa mata. Faith! Good morning po, Miss Maxine. Napatingin ito sa mga sandwich na ginagawa niya. For the twins? Opo. You know, I appreciate what you're doing. Po? I mean, ang laki ng improvement nila simula nang dumating ka. Mas open na sila. Bahagyang ngumiti si Faith. Masaya lang po siguro sila kapag may kalaro. Exactly. Lumapit pa si Maxine. Kaya siguro, time na rin para ako naman ang makaband nila. Okay po. Good. Starting today, ako muna ang mag-aasikaso sa kanila this afternoon. May art session po kasi kami mamaya. Maxine's smile faded. I said, ako muna. Saglit na natahimik si Faith. Opo, sige. Pagsapit ng hapon, nasa study room si Bricks para sa isang meeting. Samantalang si Faith naman, inutusan ni Aling Rosa na samahan ito sa nearby supplier para tingnan ang mga bagong gamit sa kitchen. Hindi niya alam na si Maxine mismo ang nag-request kay Aling Rosa na isabay siya. At nang makaalis na nga ang dalawa, naiwan sina Tom at Patty sa playroom, kasama si Maxine. Nakaupo ito sa may sofa habang pinapanood ang kambal na tahimik na naglalaro. So, walang sumagot. Nagpatuloy si Tom sa pagbuo ng Black Tower. Si Patty naman nagkukulay. Napakunot noon naman si Maxine. I am talking to you. Dahan-dahang napatingin ang kambal at ngumiti sila ng pilit. Can we try again? I am making an effort here. Tahimik pa rin ang dalawa, kaya't lumapit si Maxine at umupo sa carpet. Look, I know naging awkward tayo before, but I am trying to be nice. Si Patty ang unang nagsalita. Nasaan po si Ate Faith? Bahagyang tumigas ang mukha ni Maxine. She's out. Babalik po ba siya? Obviously. Natahimik muli ang dalawa. Napansin ni Maxine na hindi man lang siya tinitingnan ng kambal, para lamang siyang invisible doon. At doon nagsimula umakyat ang inis niya. Alam niyo, ginagawa ko naman ang lahat para mapalapit sa inyo eh. Wala pa ring sagot kaya tumayo siya. Seriously? Ganyan lang? Nagkatinginan ang kambal. Maya-maya pa ay mahinang nagsalita si Tom. Mas gusto po namin si Ate Faith. Parang biglang may sumabog sa loob ng dalaga. What? Napalunok pa ang bata pero nagpatuloy. Mas mabait po kasi siya. Mabait? After everything I'm doing? Ate Faith listens to us. At iyon, ang tuluyang nagpasabog sa galit ni Maxine. Mabilis niyang hinila si Tom sa braso. Aray! Anong sabi mo? Ha? Bitawan niyo po ako. Masakit. Bitawan niyo po siya.
Pero hindi ito pinansin ni Maxine at tiningnan nito si Tom ng galit na galit. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan after all my effort? Pagkasabi nito ay mariin niyang kinurot ang braso ng bata. Napaiyak si Tom. Tama na po. Masakit po. Dahil doon, mabilis na tumayo si Patty at hinila ang kamay ni Maxine. Tigilan niyo na po si... Biglang hinarap ni Maxine ang bata at malakas itong kinurot sa pisngi. Don't you dare touch me! Aray ko po. Lalong nainis si Maxine sa iyak ng dalawa. Stop crying! Pero mas lalo lamang silang umiyak. Sa sobrang galit, hinila nito si Patty at itinulak sa carpet. Pagkatapos, sinampal niya ng mahina, dahilan para mapahagulgol ang bata. Kayong dalawa, sobrang spoiled nyo! Muling sinubukang tumayo ni Tom para yakapin ang kapatid, pero nahablot siya ni Maxine. At ikaw, ha? Akala mo ang tapang mo? Kinurot na naman niya ang batang si Tom. Please po. Shut up! Pareho nang humagulgol ang kambal. Humihingal na si Maxine at galit na galit. Pero mamaya ay tila natauhan. Napatingin siya sa pintuan. Walang tao, kaya dahan-dahan siyang yumuko sa harap ng kambal at biglang naging malamig ang boses. Listen carefully. Humihikbi ang dalawa at kapwang nanginginig. Kapag nagsumbong kayo, tatanggalin ko si Faith. Nanlaki ang mata ni Patty. Ha? No! Yes, sasabihin ko kay papa niyo na sinasaktan niya kayo. Hindi po yan magagawa sa amin ni Ate Faith. At sinong paniniwalaan niya, ha? Ako o kayong dalawa na palaging tahimik, ha? Natahimik ang kambal. Tama si Maxine at laging naniniwala si Briggs rito. Kapag may sinabi kayo, hindi lang matatanggal si Faith. Sisiguraduhin ko rin na hindi nyo na siya muli pang makikita. Naiintindihan nyo? Please po. Then be good. Tumayo si Maxine, inayos ang buhok na parabang walang nangyari. Pinunasan pa nito ang sariling robe. Now, wipe your tears at sabihin yung nadapa lang kayo kung may magtanong, ha? Maliwanag ba? Pagkasabi noon, lumabas na siya ng playroom. Iniwan ang kambal na magkayakap sa carpet. Parehong umiiyak at parehong takot na takot. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok na si Faith. Bitbit ang mga bagong art supplies. Guys, tingnan... Teka. Natigilan siya, nakita niya ang namumulang mata ng kambal. Agad niyang nilapag ang dala at lumapit. Tom? Patty? Ano nangyari? Mabilis na nagpunas ng luha si Tom. Wala po. Bakit kayo umiiyak? Tahimik lamang si Patty. Napansin ni Faith ang bahagyang pamumula ng pisngi nito. Patty? Nanginginig ang labi ng bata, pero naalala nito ang sinabi ni Maxine na kapag nagsumbong sila, mapapaalis si Faith. Kaya pilit na lang itong ngumiti. Nadapa lang po kami. Nagdaka si Faith pero bago pa siya makapagtanong muli, biglang yumakap sa kanya ang kambal ng mahigpit. Sobrang higpit, na parang takot na mawala siya. At kahit hindi pa niya alam ang buong kwento, doon pa lamang naramdaman na ni Faith na may mali. Sobrang mali. Simula nang takutin ni Maxine ang kambal, mas lalo lamang naging tahimik sina Tom at Patty. Dati, kahit papano, tumatawa pa sila kapag kasama si Faith. Biglang, madalas na silang magulat sa simpleng pagbukas ng pinto.
Kapag naririnig nila ang tunog ng heels ni Maxine sa hallway, ay otomatikong nagkakatinginan ang dalawa na para bang naghahanda, natatakot. At hindi yun napapansin ni Bricks. Ang nakikita lamang niya, mas nagiging mailap ang kambal kay Maxine, kahit pilit naman daw itong nakikipag-close. Isang hapon, nasa garden sina Faith at ang kambal. Nagpipinta sila ng maliliit na paso para sa mga halaman. Natatawa si Faith habang tinitingnan ang paso ni Patty na puro pink at may stick figure cats. Wow, ang cute niyo ah. Cat family po yan. Talaga? Bakit parang alien? Sa atin naman eh. Si Tom naman ay seryosong nagbipinta ng dinosaur. At habang abala silang tatlo, may isang taong tahimik na nakatingin mula sa terrace. Si Maxine. Nakatiklop ang mga braso habang masama ang tingin kay Faith. Lalo siyang naiirita habang nakikita kung gaano kakomportable ang kambal rito. Kapag si Faith ang kasama, masaya ang dalawang bata. Pero kapag siya ay takot ang mga ito, at para kay Maxine, isa iyong insulto. Ang sarap naman ninyong panoorin. Napalingon ang tatlo. Ngumiti si Maxine habang pababa ng terrace. Pero paglapit pa lang nito, napansin agad ni Faith ang pagbabago sa kambal. Biglang tumahimik. Si Patty ay bahagyang lumapit sa likod niya. Si Tom naman ay yumuko. Napansin iyon ni Maxine pero nagkunwari lamang itong walang nakikita. Anong ginagawa natin? Nagpipinta po. Lumapit ito sa mesa. Oh, cute naman. Hinaplos niya ang ulo ni Patty pero mabilis na umiwas ang bata. Saglit namang tumigas ang mukha ni Maxine pero muli itong ngumiti. Still shy? Tahimik lamang si Patty. Napatingin si Maxine kay Tom. How about you? Ayaw mo rin bang kausap si Tita Maxine? Mahinang umiling ang bata. Napabuntong hininga ang dalaga na para bang nasasaktan. Guys, I'm really trying here. Pero bakit parang wala lang? Di niyo ako pinapansin. Walang sumagot. Napatingin si Faith sa kambal. Ramdam niyang uncomfy na naman ang mga ito. Miss Maxine, baka gusto niyo pong sumama mamaya sa snack time nila. Favorite po nila yung cookies. I know what kids like, Faith. Natahimik ang dalaga. Ngumiti si Maxine pero may halong yabang. Hindi naman ako clueless. You know what? Ako na muna ang bahala sa kanila. You can take a break. Napatingin agad ang kambal kay Faith at halatang natakot. Ngunit ngumiti lamang siya sa kanila. Okay lang yan. Dito lang naman ako sa kitchen. Maya-maya umalis si Faith. At nang mawala siya, nawala rin ang maamong muka ni Maxine. Tumayo ito ng diretsyo at tumingin sa kambal. Seriously? Ano bang problema niyo sa akin? Wala po. Then why do you keep acting like that, ha? Lumapit ito kay Tom. At ikaw? Bakit lagi kang nakasimangot kapag ako ang kasama? Tahimik lamang ang bata. Napailing si Maxine. Unbelievable! Bigla nitong hinawakan ng madiin ang balikat ni Tom, kaya't napangiwi ang bata. Tita, masakit po. Good. Baka sakaling matuto kayong rumespeto. Ayaw po namin. Hindi na natapos ni Tom ang sasabihin dahil kinurot agad siya ni Maxine sa tagiliran. Napaiyak tuloy ang bata. Oh, stop crying! Tigilan niyo po si Kuya. Biglang hinila ni Maxine ang braso nito. At ikaw, masyado kang dikit kay Faith. Aray ko po. Faith this, Faith that. Akala mo naman mahali kayo nun? Mahal po kami ni Ate Faith. At iyon na naman ang maling sagot ng bata.
Kaya sinampal ito ni Maxine ng mahina at namula ang pisngi ng bata. Don't answer back! Pareho nang umiiyak ang kambal at humihingal na si Maxine sa sobrang inis. Tandaan nyo, kapag nagsumbong kayo, aalis si Faith. Ha? Naiintindihan nyo? Agad na tumahimik ang dalawa, natakot na takot. At iyon ang gusto ni Maxine. Kinagabihan, nasa dining room silang lahat. Tahimik na kumakain ang kambal habang nag-uusap sina Bricks at Maxine tungkol sa upcoming business dinner. Biglang napansin ni Bricks ang pasa sa braso ni Tom habang iniaabot nito ang juice. Nangunot ang kanyang noo. Tom, Napatingin ang bata. what happened to your arm? Agad na napatingin roon si Maxine at may malinaw na marka nga ng kurot. Natigilan si Tom at napayuko. Anong nangyari? Natahimik ang bata. Maya-maya ay sumingit si Maxine. Napansin ko rin yan kanina. Really? Actually, hindi lang ngayon. Napatingin si Bricks sa kambal at napansin din niya ang bahagyang pamumula sa pisngi ni Patty, kaya biglang kumabog ang kanyang dibdib. Patty, how about you? Wala po. Natahimik si Bricks. At habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan dahil hindi na yon normal. Love, ayoko magsalita ng masama against anyone. But maybe you should pay closer attention. What do you mean? Wala naman ibang kasama palagi ang kambal, di ba? Kundi si Faith. Natigilan si Bricks at parang biglang bumigat ang paligid. Maxine, I'm just saying, hindi ba weird? Simula nang dumami yung alone time nila ni Faith, saka naman nagkaroon ng marks ang mga bata. Right? Tahimik ang lalaki. Ayaw niyang isipin yon, pero tama rin naman. Si Faith nga ang palaging kasama ng kambal. Siya ang nagpapaligo, nagpapatulog at nag-aalaga buong araw. Tapos muling nagsalita si Maxine. And honestly, kids don't always tell the truth kapag attached sila sa tao. Napahigpit ang hawak ni Bricks sa baso. Ayaw niyang magduda kay Faith dahil nakita niya kung paano ito alagaan ang kambal. Pero habang nakatingin siya sa mga pasa ng mga anak niya, unti-unting pumapasok ang duda. Paano kung may side si Faith na hindi niya nakikita? Paano kung tama nga si Maxine? At nakita nila ang malamig nitong tingin. Iyong tinging nagsasabing subukan niyong magsumbong, kaya't napalunok si Tom. Hindi po. Pero mahina, yung parang hindi sigurado at lalo lamang iyong nagpalalim ng duda ni Bricks. Tahimik na napatingin siya kay Maxine, samantalang sa kabilang side ng mesa, bahagyang ngumiti ang babae. Dahil alam niyang unti-unti nang gumagana ang kanyang plano. Kinabukasan, mabigat agad ang pakiramdam ni Faith paggising pa lamang niya. Hindi niya maipaliwanag pero parang may mali, parang may mangyayaring hindi maganda. Habang inaayos niya ang kama ng kambal, napansin niyang tahimik na naman sina Tom at Patty. Mas tahimik kesa sa usual. Guys, ayos lang ba kayo? Mahinahon niyang sabi habang inaayos ang unan ng bata. Tumangulang naman si Patty. Si Tom naman ay nakaupo lang sa gilid ng kama habang yakap ang stuffed dinosaur niya. Napansin ni Faith ang bahagyang pasa sa may leeg nito. Nanlaki ang kanyang mata. Tom, napatingin ang bata. Ano to? Mabilis na tinakpan ni Tom ang kanyang leeg. Wala po. Hindi yan wala lang. Kagabi wala naman yan ah. Natahimik lamang ang bata at iyon ang lalong ikinabahala ni Faith. May nanakit ba sa inyo? Parehong napatingin ang kambal sa pinto na para bang natatakot.
at doon lalong kinabahan si Faith. Bago pa siya makapagtanong muli ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Maxine habang may hawak na coffee cup. Good morning! Biglang nanikip ang hawak ng kambal kay Faith. Napansin yun ni Maxine at halatang natuwa pa ito. Oh, ang aga ng banding nyo Tahimik lamang si Faith at tinitigan niya ng mariin si Maxine. Kaya para bang may kutob na siya. At habang nakikita niya ang reaksyon ng kambal, mas lalo siyang naghihinala. Lumapit si Maxine kay Tom. Ano yang nasa leeg mo? Napaatras agad ang bata, pero mabilis nitong hinawakan ang baba nito at kunwaring nagulat. Oh my gosh! What happened? Lumabas ang pag-aalala kunwari sa mukha niya. Faith, bakit may pasa na naman si Tom? Tignan mo siya! Lumapit si Maxine kay Patty at kunwari sakalang napansin ang maliit na marka sa braso nito. And Patty too? Biglang bumigat ang dibdib ni Faith. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi yon normal at pakiramdam niya sinadya lahat ng nangyayari. Miss Maxine, hindi ko po sila sinasaktan. Nagtaas agad ng kilay si Maxine. I didn't say you did. Halata sa tono niya na iyon mismo ang gusto nitong palabasin. Maya-maya ay narinig nila ang boses ni Briggs mula sa hallway. What's going on? Pagpasok nito sa kwarto, agad lumapit si Maxine. Love, tingnan mo! Tumingin si Briggs sa kambal at agad niyang nakita ang mga marka, kaya't nanigas ang mukha nito. Tom, who did this? Napalunok si Tom at katulad ng dati, napatingin siya kay Maxine. Saktong-sakto namang malamig ang titig nito na para bang muling pinapaalala ang banta nito na huwag na huwag magsusumbong. Kaya't mabilis na yumuko si Tom. Wala po ito. Napapikit si Briggs na halatang napipikon na. Stop saying na wala. Natahimik ang buong silid at huminga ng malalim si Briggs bago tumingin kay Faith. At ikaw? Nanlaki ang mata ng dalaga. Sir, hindi ko po sila sinaktan. Then explain this. Hindi agad nakasagot si Faith dahil siya man, hindi niya alam kung paano nagkakaroon ng mga pasa ang kambal. Pero alam niyang may mali at mas lalo siyang naghinala kay Maxine. Sir, pakiramdam ko po may ibang... Tama na. Nagulat ang dalaga at naputol ang sasabihin niya sana. Noon lang siya kinausap ni Briggs ng ganoon kalamig. Hindi ko po sila kayang saktan. Pero ikaw ang palagi nilang kasama. Sir, please po makinig po muna kayo. I have been listening. Natahimik ang lahat, pati ang kambal, natakot. Napahawak si Patty kay Faith, pero mabilis din iyong napansin ni Maxine at agad iyong sumingit. Love, calm down. Baka naman mayroon lang ditong misunderstanding. Pero halatang gusto lamang niyang mas lalo pang magmukhang guilty si Faith. Kaya't napapikit si Briggs. Pagod na ang mukha nito. Faith, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Sir, hindi po talaga. Then why do my kids keep getting hurt? Napaluha si Faith dahil kahit anong explain niya, parang sarado na agad ang isipan ng binata. Sir, mahal ko po ang kambal. Hindi ko po kayang gawin yan. At paano ko paniniwalaan yan? Kung araw-araw, mayroong mga bagong pasa ang mga anak ko. Hindi agad nakasagot si Faith, pero maya-maya ay mahina siyang nagsalita. Sir, baka po may ibang gumagawa. Biglang tumalim ang tingin ni Maxine at agad itong nagsalita. Wow! So now meron kang ibang suspect? Hindi ko po sinabing ganun. Then, anong gusto mong palabasin? Miss Maxine. Stop it, Faith.
Tahimik pero madiing saad ni Briggs. At iyon ang mas masakit dahil hindi man lang siya nito ipinagtanggol. Hindi man lang siya binigyan ng chance magpaliwanag. Lumapit si Briggs kay Faith na diretsyo ang tingin dito. If this happens again, I swear, ipapupulis kita. Parang bumagsak ang mundo ni Faith at nanlaki ang kanyang mata. Sir, I'm serious, Faith. hindi ko po magagawa yun. Then prove it. Nanginginig na ang labi ni Faith. Hindi dahil galit siya, kundi dahil nasasaktan siya. Dahil sa kabila ng lahat ng effort niya para alagaan ang kambal. Sa isang iglap lamang, naging masama na agad ang tingin sa kanya ng lalaki. Sir Briggs, kahit minsan po ba, nakita niyo akong nanakit sa kanila? Tahimik si Briggs at ang katahimikang iyon mas masakit pa sa sigaw. Dahil ibig sabihin talagang nagdududa na ito. Napaluhan na si Patty. Papa. Pero mabilis na umiling si Tom at pinatatahimik ang kapatid. Takot na takot silang magsalita dahil alam nila na kapag sinabi nila ang totoo, mawawala si Faith. Huminga ng malalim si Briggs. From now on, mas magiging mahigpit na ako. Pagkatapos, tumingin ito kay Faith. At sana, mali ako. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at lumabas ng silid. Kasunod si Maxine. Pero bago tuluyang lumabas, ay lihim na napangiti si Maxine kay Faith. Iyong ngiti na alam mong panalo siya. At doon tuluyang bumagsak ang puso ni Faith. Pagkaalis ng dalawa, tahimik na napaupo siya sa gilid ng kama. Habang ang kambal naman, mabilis siyang niyakap ng mahigpit. Ate. Hindi napigilan ni Faith ang mapaluha rin at mahina niyang hinaplos ang buhok ng dalawa. Ayos lang. Pero sa totoo lamang, hindi siya okay. Dahil unti-unti nang nasisira ang tiwala sa kanya ng taong pinakaayaw niyang mawala. Ang respeto. Matapos ang nangyaring komprontasyon sa kwarto ng kambal, naging mabigat ang atmosphere sa buong mansyon. Mas naging tahimik si Faith, hindi na siya ganoon kadaldal kapag nakikipaglaro sa kambal. Hindi na rin siya madalas tumawa. Napapansin naman iyon ni Briggs. Kahit pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tama lamang ang pagdududa niya, may parte sa kanya na hindi mapakali. Dahil habang tumatagal, mas hindi nagtutugma ang mga nakikita niya kay Faith sa iniisip niyang posibilidad. Isang umaga, maagang bumaba si Briggs para maggape. Pagpasok niya sa kitchen, nadatnan niyang abala si Faith sa paghahanda ng breakfast ng kambal. Nakasuot ito ng simpleng oversized shirt at nakapusod lamang ang buhok. Tahimik itong gumagawa ng pancakes habang hinihiwa ang strawberries. Hindi siya agad napansin nito, kaya tahimik lang siyang nakasandal sa may pinto habang pinagmamasdan ito. Maya-maya ay pumasok ang kambal. Ate Faith! Agad na napangiti ang dalaga. Good morning, sleepyheads! Lumapit agad si Tom at yumakap sa bewang nito. Anong breakfast? Secret. Pancakes ba yan? Wrong. Waffles? Wrong ulit. Kita naman po eh. Hoy, cheater ka ha, Patty. Natawa ang kambal at habang pinapanood yon ni Briggs, ay may kung anong humigpit sa kanyang dibdib. Natural na natural ang kilos ni Faith. Walang pilit, walang inis, walang bahid ng galit. Parang totoong mahal nito ang kaniyang mga anak. Ate, ikaw na lang palagi gumawa ng breakfast ha? Ha? Bakit? Hindi ba masarap ang kay Aling Rosa? Mas masarap po sa'yo eh. Ay, wow naman. Maya-maya ay napansin ni Tom si Briggs sa may pintuan.
Si Papa oh. Napalingon si Faith at agad na tumayo ng maayos. Good morning po, sir. Morning. Lumapit siya sa mesa habang tahimik na inoobserbahan ang kanilang interaction. Napansin niyang mas relax ang kambal kapag kasama si Faith. Kapag may kailangan sila, ito agad ang hinahanap. Kapag sila ay natatakot, dito agad lumalapit. At higit sa lahat, wala siyang nakikitang kahit anong senyales na nananakit ito. Sa halip, kabaligtaran pa. Maya-maya pa ay napansin niyang napaso ng bahagya si Paddy sa mainit na mug ng chocolate drink. Aray! Mabilis agad lumapit si Faith. Hey! Ayos ka lang ba? Dahan-dahan itong hinawakan ang kamay ng bata at pinahanginan. Sorry. Mainit pa pala. Hindi man lang ito nainis. Hindi man lang tinaasan ng boses ang bata at puro pag-aalala lamang. Kaya't napaisip talaga ang lalaki. At doon na naman bumalik ang pagdududa niya. Kung kaya ni Faith na mag-alaga ng ganon, kaya rin ba talaga niyang saktan ang mga ito? Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Bricks. Hindi niya ipinapaalam, pero madalas niya nang bantayan si Faith mula sa malayo. Kapag nasa garden, kapag nasa playroom, o kapag nagpapatulog ito sa kambal. At habang tumatagal, mas lalo siyang nalilito. Isang hapon, nadatnan niyang umiiyak si Patty dahil nadapa ito habang naglalaro. Agad lumuhod si Faith sa harap nito. Oh, anong nangyari? Masakit po. Ayos ka lang ba? Tingnan natin. Dahan-dahan itong nilinisan ang sugat ng bata habang kinakausap ito para hindi matakot. Alam mo, brave kids cry too. Hindi ibig sabihing mahina ka kapag umiiyak ka. Tahimik na nakikinig ang bata habang humihikbi. Pero mas okay kapag after umiyak, tumatayo ulit, di ba? Napangiti ng bahagya ang bata, habang si Bricks tahimik lang na nakatayo sa may hallway. At doon niya muling naalala ang yumao niyang asawa. Ganoon na ganoon din ito kung magsalita noon, kalmado, malambing at punong-puno ng pasensya. Kaya't napabuntong hininga siya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi tugma ang nararamdaman niya sa mga ebidensyang nakikita. Dahil totoo naman ang mga pasa, hindi niya pwedeng i-ignore yon. Pero habang nakikita niya si Faith, mas lalo niyang nararamdaman na may mali sa buong sitwasyon. Kinagabihan, nasa study room si Bricks habang tahimik na nakatingin sa mga documents sa mesa. Pero hindi siya makapag-focus. Paulit-ulit bumabalik sa isipan niya ang mga eksena. Si Faith na umiiyak habang pinapagalitan niya. Si Faith na inaalagaan ang kambal. Samantalang si Maxine ang laging unang nakakapansin ng pasa. Bigla siyang napakunot noo. Laging si Maxine ang may puna. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Tahimik niyang pinagmasdan ang garden sa ibaba kung saan naglalaro sina Faith at ang kambal. Masaya na naman ang mga bata at hindi yun kayang i-fake. Kaya naman dahan-dahan siyang napaisip, paano kung mali siya? Paano kung meron siyang hindi nakikita? At dooy may biglang pumasok na ideya sa isipan ni Bricks. Napatingin siya sa ceiling ng study room. Pagkatapos ay dahan-dahang bumalik ang tingin niya sa playroom sa kabilang hallway. Tahimik siyang napaisip at maya-maya pa bahagyang tumigas ang mukha niya na para bang may nabuo ng plano sa isip niya. Plano para malaman ang totoo. Pero wala siyang pinagsabihan, hindi kay Maxine, hindi kay Faith, at wala kahit kanino. Kinabukasan, normal lamang ang kilos ni Bricks na para bang walang iniisip. Nag-breakfast silang lahat. Nakipag-usap siya kay Maxine tungkol sa upcoming business event.
habang si Faith naman abala sa kambal. Pero sa likod ng normal niyang ekspresyon, may tinatago na siyang desisyon. Isang desisyong pwedeng magpabago ng lahat sa mansyon. At habang tahimik niyang pinagmamasdan si Maxine na kunwaring sweet sa kambal, mas lalo lamang lumalakas ang kutob niya na mas may malalim pang nangyayari. Kutob na hindi niya na kaya pang ipagsantabi. Kinabukasan, maagang umalis si Briggs. Halatang busy ito dahil magkakasunod ang tawag habang nag-aayos ng coat sa may living room. Don't be late, Maxine. Importanteng meeting to. Nasa sofa si Maxine habang umiinom ng kape. Relax, hindi naman ako ang CEO eh. But you are part of the presentation. Fine. Samantala, nasa dining area naman si Faith kasama ang kambal habang pinapakain ang mga ito ng breakfast. Tahimik lamang ang dalawang bata. Mula nang mapagalitan si Faith ay mas naging clingy sila rito. Halos ayaw na nilang mahiwalay rito. Napansin yun ni Briggs at mas lalo siyang nasaktan sa sarili. Dahil kung totoong nananakit si Faith, bakit parang dito mas kampante ang mga anak niya? Malalim siyang huminga bago lumapit. Faith. Agad tumayo ang dalaga. Sir? Ikaw muna ang bahala sa mga kids today. Opo. Later this afternoon, ilabas mo muna sila kasama si Aling Rosa. Kahit sa mall or sa park. Mamasyal muna kayo. Opo, sige. Oh, bakit? Bigla bang may family day? Biglang singit ni Maxine. Kailangan kong tahimik ang mansyon. Hindi na ito nagtanong pa, pero ang totoo, may plano si Briggs. At walang ibang may alam doon. Pagkaalis ni na Faith, Aling Rosa at ng kambal kinahapunan, agad dumating ang ilang lalaking tahimik na pumasok sa mansyon. Mga pinagkakatiwalaang tao ito ni Briggs. Agad silang dumiretso sa playroom. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tahimik lamang si Briggs habang pinapanood silang mag-install ng maliliit na hidden CCTV cameras sa iba't ibang sulok ng kwarto. Isa sa bookshelf, isa sa may toy cabinet, isa sa malapit sa ceiling corner. Hindi halata at halos imposibleng mapansin. Kailangan kong malaman ng totoo. Tahimik ang mga tauhan, wala nang nagtanong. Pagkatapos ng halos isang oras, tapos na ang lahat. Mukhang normal na lang ulit ang playroom. Parang walang nagbago. Pagbalik ni na Faith sa mansyon, kasama ang kambal, wala silang napansin. Normal lamang ang lahat at normal din na umaasta si Briggs. Pero sa likod ng katahimikan niya, handa na siyang malaman ang totoo. Kinabukasan, maagang umalis si Briggs patungong opisina. Meron siyang importanteng meeting sa buong umaga. Samantala ay naiwan sa mansyon si Maxine. Nag-excuse ito na masama raw ang pakiramdam niya. Hindi sumama sa charity brunch na pinuntahan ni na Aling Rosa. Si Faith naman ay nasa kitchen para maghanda ng snacks. Habang nasa playroom ang kambal at si Maxine, sa opisina ni Briggs, kalmado lamang ang paligid. Nasa conference table ang ibang executives habang nagsasalita ang isang presenter. Pero hindi roon nakatingin si Briggs. Nasa laptop niya, tahimik niyang binuksan ang hidden CCTV feed. Lumabas agad ang live footage ng playroom. Agad bumilis ang tibok ng puso niya. Naroon ang kambal, tahimik na naglalaro. Maya-maya ay pumasok si Maxine. Nakakunot ang noo. At ano na naman yung nasa mukha niyo, ha? Napahigpit agad ang hawak ni Briggs sa laptop. Tahimik siyang nanood. Lumapit si Maxine sa kambal. Hindi ba kayo marunong ngumiti, ha? Kapag ako ang kasama? Tahimik lang sina Tom at Patty. Dahilan para mas lalong mainis si Maxine. Answer me! Nanginginig na sumagot si Patty.
Sorry po. Biglang hinablot ni Maxine ang braso nito. At bakit parang takot na takot kayo sa akin, ha? Aray ko po. Nanlaki ang mata ni Bricks. Hindi siya makapaniwala na totoo nga ang lahat. Muling nagsalita si Tom. Tita, masakit po. Good! At bigla nitong kinurot ng madiin ang bata. Napamura si Bricks habang agad na tumayo sa kinauupuan. Sir? Gulat na tanong ng assistant pero hindi na siya nakinig. Mabilis niyang sinara ang laptop at kinuha ang susi ng kotse. Galit na galit siya na halos hindi makahinga. Habang nasa elevator pababa, muli niyang binuksan ang CCTV feed sa phone at doon niya nakitang sinampal ni Maxine si Patty. Napaiyak ang bata. Stop crying! Nanginginig na sa galit si Bricks. Halos mabasag niya ang phone sa higpit ng hawak niya. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse pauwi sa mansyon. Pagdating doon, hindi na siya nagaksaya ng oras. Tahimik siyang pumasok, hindi siya gumawa ng ingay. At mula sa hallway, narinig niya ang boses ni Maxine sa loob ng playroom. Makinig kayong dalawa. Kapag nagsumbong kayo sa papa niyo, hindi lang si Faith ang mawawala. I will make sure na hindi niyo na siya muli pang makikita. Nanigas ang panga ni Bricks. Gets niyo? Opo. Good. Hindi po namin sasabihin. Napapikit si Bricks. Sobrang galit na siya. At doon na siya tuluyang pumasok. You won't have to. Bricks? Mabilis itong tumayo habang ang kambal naman ay agad na paiyak ng mas malakas pagkakita sa kanilang ama. Papa! Agad tumakbo ang dalawa palapit kay Bricks. Lumuhod siya at niyakap sila ng mahigpit. Sobrang higpit. Habang nanginginig siya sa galit. Sorry po, Papa. Sorry po. At doon tuluyang nadurog ang puso ni Bricks. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakatitig kay Maxine. Galit na galit. You touched my kids. Bricks, listen to me. Shut up! Napaiyak si Patty sa lakas ng kanyang sigaw. Kaya agad na lumambot ang mukha ni Bricks at muling niyakap ang kambal. It's okay. It's going to be okay. Pero pagharap niyang muli kay Maxine, bumalik ang matindi niyang galit. How long, ha? Bricks, mali ang iniisip mo. I saw everything. At bigla itong namula. What? The cameras. The cameras. Natahimik siya at doon niya na-realize na nahuli na siya. Love, please. Huwag mo akong tawagin ganyan. Mabilis siyang lumapit dito at halos mapaatras si Maxine. You hurt my children. It's not what it looks like. Not what it looks like. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Faith galing kitchen. Anong nangyayari? Natigilan siya at nakita niyang umiiyak ang kambal. Galit na galit si Bricks at namumutla naman si Maxine. Sir? Lumapit agad ang kambal sa kanya at yumakap rito. Ate! Bakit? Anong nangyayari dito? Biglang nagsalita si Bricks. She hurt them. Napatingin si Faith kay Maxine at agad niyang naunawaan ang lahat. Lahat ng pasa, lahat ng takot ng kambal. As in lahat. Bricks, please. Nagkamali ako. Don't you dare. Hindi ko sinasadya. Tinorture mo sila. Biglang hinawakan ni Bricks ang braso ni Maxine at halos kaladkarin na ito. Bricks!
Sa sobrang galit, tinaas ni Briggs ang kamay niya na parang sasampalin ito, pero mabilis siyang pinigilan ni Faith. "Sir," napalingon si Briggs. "Huwag po." Nanginginig pa rin siya sa galit. "Huwag sa harap ng mga bata." Katahimikan habang humihingal ang lalaki. Pagkatapos mariin niyang binitawan ang kamay ni Maxine pero hindi nawala ang galit niya. Kunin mo ng lahat ng gamit mo. "Briggs!" Get out of my house! At literal na nga niyang kinaladkad si Maxine palabas ng mansyon habang nagpupumiglas ito. Naiwan sa playroom si Faith. Tahimik niyang niyakap ang kambal na parehong umiiyak. Habang sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ligtas na muli ang mga bata. Hindi na nagtagal pa si Maxine sa mansyon. Pagkatapos siyang palabasin ni Briggs, ay agad din itong ipinakuha lahat ng gamit ng babae. Kahit anong iyak at paliwanag ni Maxine, wala nang epekto. Tapos na ang lahat sa kanila dahil sobra na ang ginawa nito sa kambal. Samantala, agad namang dinala ni Briggs sina Tom at Patty sa ospital para ipa-check up. Tahimik lamang ang kambal habang magkahawak kamay sa klinik. Katabi nila si Faith na hindi bumibitaw sa pag-aalaga sa dalawa. Maya-maya ay lumabas na ang doktor. "Good news, Mr. Samson. Wala namang serious injury ang mga bata. Mostly bruises lang po at stress. Pero kailangan nila ng emotional support after what happened." Salamat, Doc. Pagkaalis ng doktor, agad niyang niyakap ang kambal. I'm so sorry. Napatingin ang dalawa sa kanya. I'm sorry kasi hindi ko agad nalaman. Mahigpit siyang niyakap ng mga anak. It's okay po, Papa. Di mo po kasalanan. Napakapit si Briggs habang pilit pinipigilan ang emosyon niya. At nang mapatingin siya kay Faith, doon niya lang muling na-realize kung gaano siya kaswerte na hindi ito sumuko sa mga anak niya. Ilang araw matapos ang lahat, unti-unti nang bumalik ang saya sa mansyon. Mas madalas lang tumawa ang kambal, hindi na sila takot, at mas naging close palalo kay Faith. Isang gabi matapos mapatulog ang kambal, tinawag ni Briggs si Faith sa garden. Tahimik ang paligid at mahina lang ang ihip ng hangin habang nakatayo silang dalawa malapit sa maliit na fountain. "May sasabihin po kayo?" tanong niya habang nakangiti ng bahagya. Napabuntong hininga si Briggs dahil noon lang muli siyang kinabahan ng ganon. I've handled billion-peso deals. Tapos, But this is probably the hardest thing I've ever had to say. kinakabahan po ba kayo? Very. Natawa si Faith. Huminga ng malalim si Briggs bago seryosong tumingin sa kanya. Faith, hindi naman ako nagmamadali. Pero kasi ayoko nang pakawalan ka. Unti-unting lumambot ang tingin ng dalaga. Sa'yo ko lang muling nakita ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Hindi lang dahil mabait ka, kundi dahil mahal mo ang mga anak ko na parang sarili mo. Napaluhan ng bahagya ang dalaga. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero nahulog na ako sa'yo. Bahagyang natawa si Briggs. Kaya gusto kong magpaalam ng maayos. Huminga siya ng malalim. Faith Ramirez, pwede ba kitang... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla na lang siyang hinila ni Faith papalapit at agad siyang hinalikan. Nanlaki ang mga mata ni Briggs sa gulat. Pero ilang segundo lamang agad din niyang tinugunan ang halik nito. Mahigpit siyang niyakap ni Faith. Paglayo nila ay pareho silang bahagyang hinihingal. Napatawa si Faith habang naiiyak. Hindi na kailangan ng ligawan. Ha? Bakit? Kasi matagal ko na rin kayong gusto. Talaga? Oo naman. Grabe.
Pinakaba mo pa ako. Ngumiti si Faith habang hinahawakan ang pisngi ni Bricks. Ayoko na rin kasing itago pa. At muli silang nagyakaban habang tahimik ang gabi sa paligid nila. Makalipas ang 1 taon, ikinasal sina Bricks at Faith sa isang simpleng garden wedding. Sina Tom at Patty pa mismong naghatid kay Faith sa altar. Parehong sobrang saya ng kambal. Talagang Mama Faith ka na namin. Napatawa ang lahat, habang si Bricks naman ay hindi maalis ang ngiti habang pinagmamasdan ang kaniyang pamilya. Sa wakas ay muli na silang kumpleto. At mula noon, naging masaya na ang kanilang buhay. Puno ng tawanan, puno ng pagmamahal, at wala ng takot. Minsan hindi sapat ang ganda ng salita at bait sa harap ng tao para masabing mabuti ang isang tao. May mga taong magaling magkunwari at may mga taong tahimik lang magmahal pero totoo. Natuto si Bricks na hindi lahat ng nakikita ay dapat agad paniwalaan. At minsan, ang totoong nagmamahal sa iyong pamilya ay iyong handang masaktan at mapagbintangan, maprotektahan lamang ang mga mahal niya. At si Faith, hindi lang naging babysitter ng kambal.